May 19, 2015, nang masentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong ang isang Filipino nurse sa United Kingdom dahil sa mga kasong pagkay at paglason sa mga pasyente sa ospital na kanyang pinagtatrabahuan. Ang kasong ito ay labis na nagdulot ng isang malaking dungi sa mga Pilipinong manggagawa sa larangan ng healthcare, partikular sa mga nurse kung saan ay kilala ang mga Pinoy sa husay pagdating sa propesyon. Ating siyasatin ang naging paglilitis sa Pinoy-British nurse na si Victorino Chua, 49 years old, at kung papaano ito naiugnay sa kaso ng pagpatay at paglason sa kanyang mga naging pasyente. Hindi lingid na mataas ang demand ng recruitment sa mga nurse sa buong mundo at isa lang ang UK sa may mataas na bilang ng employed Pinoy nurses sa bansa. Isa nga si Victorino Chua sa nabigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho dito. Si Victorino Chua ay isang half British at half Filipino at dito ay pinanganak siya sa Caloocan noong 1965. Sa Maynila naman siya nag-aral at nagtrabaho bilang nurse, pero bago pa man sumapit ang early 2000 ay napagpasyahan itong mga ibang bansa at doon na lamang sa UK magtrabaho. Dito na nga nabigyan ng pagkakataon si Victorino na makapagtrabaho bilang nurse sa Stepping Hill Hospital, isang district general hospital sa Greater Manchester sa hilagang kanluran ng England na pinapatakbo ng isang organisasyon ng Stockport NHS Foundation Trust, kung saan ang NHS o National Health Service ay sumusuporta sa mataas na kalidad ng serbisyo sa larangan ng espesyal na pangangalaga sa buong Inglaterra. Kaya lamang ang ospital ay sumailalim sa lockdown dahil sa sunod-sunod na kaso ng pagkamatay ng mga pasyente kung saan ay nagkaroon ng hypoglycemic attacks dulot ng mataas na amount ng insulin sa mga contaminated na saline bags at saline drip. Isa ang pasyenteng si Tracy Arden ang isinugod sa hospital noong ika-7 ng July 2011 dahil sa mild chest infection. Subalit matapos mabigyan ng saline ampules ay namatay ito sa loob lamang ng 8 oras sanhi ng mataas na amount na insulin. Ang insulin kasi ay ginagamit sa mga taong may diabetes. Kung ang insulin ay may sapat o tamang dosage ay kaya nitong isave ang isang buhay. Gayunpaman, ang pagkakaroon naman ng labis na dosage ng insulin ay maaring magdulot ng pangmatagalang epekto sa ating katawan o maaring ikakoma o ikamatay ng isang tao. Sa parehong buwan noong July taong 2011 pa rin ay 5 lalaking pasyente ulit ng Stepping Hill Hospital sa Ward A1 ang insidente pa rin ng hypoglycemic. Sa 5 pasyenteng ito ay tanging ang nagngangalang Philip Jones lang ang may diabetes na siyang dapat lamang na makakaranas ng pagbaba ng sugar level, pero nakapagtatakang lahat sila ay dumanas ng hypoglycemic. Ang masaklap ay 3 sa kanila ang namatay. Dahil sa hindi may paliwanag na kaso ay labis na nababahala ang ospital. Isang araw, napansin ng isang medical staff ang saline ampules at saline drip ay parang mabula at malabo, gayong dapat ay malinaw ito. Dito ay nagsuspetsya na sila na baka ito ang dahilan ng sunod-sunod na pagkakaroon ng hypoglycemic attack, kaya naman ipinagbigay alam nila ito sa mga pulis upang maimbestigahan. Sa pag-iimbestiga ng mga otoridad ay naituon ang pansin sa isang nurse na nagngangalang Rebecca Layton. Nagkataon kasi na siya lamang ang on duty at direktang nagturok ng mga saline ampules sa huling pasyente na dumanas ng hypoglycemic. Kaya naman dahil dito ay sumailalim ito for questioning. Lumalabas sa examination na ang mga saline bag at saline drip ay positibo sa insulin. Isa pa ay nakita rin ng mga otoridad ang fingerprint ni Layton, kaya naman agad siyang dinakip noong July 20, 2011. Pansamantala itong ikinulong
Dahil nakita rin sa apartment nito ang ilang gamot na kalaunan ay inamin na ninakaw niya ito, pero mariing itinanggi ang paglason sa mga pasyente gamit ang insulin sa mga kontaminadong saline ampules. Sa nangyari ay bahagyang nakahinga ang GMP o Greater Manchester Police. Samantalang na-headline si Layton sa loob at labas ng bansa at binansagan siya bilang the killer nurse. Lingid sa kanilang kaalaman na hindi siya ang tunay na salarin. Mabuti na lamang at dahil kay Prosecutor Nazir Apsar ay kahit papagsamasamahin ang mga nakalap na ebidensya ay wala ditong makikita na mabigat na dahilan upang madiin siya. Dahil dito ay nakalaya rin si Layton, subalit hindi na ito nakabalik pa sa Stepping Hill Hospital dahil sinuspindi ito ng 3 buwan dahil sa ginawang pagnanakaw ng gamot. Sa nangyaring ito ay nagpatuloy ang pag-iimbestiga at paghahanap kung sino ang tunay na responsable sa nangyaring poisoning. Makalipas ang 6 na buwan, January 3, 2012, at ayon kay Greater Manchester Police Chief Constable Terry Sweeney ay nakatanggap sila ng tawag galing sa Deputy Director ng Stepping Hill Hospital na mayroong nangyaring pagbabago-bago ng medical records gabi ng January 3 and 4, 2012. Kaya naman ang investigating team na humahawak sa kaso ng poisoning noong 2011 ay pumunta sa Stepping Hill Hospital upang magsagawa ng investigasyon sa nangyaring pangingialam sa ilang medical records at pagbabago ng dosage ng gamot ng mga pasyente sa Ward A3. Malinaw nga na isang kriminal ang hinahanap nila, subalit ang tanong, bakit niya ito ginagawa at sino ba talaga ang nasa likod nito? Sa pangalawang pagkakataon ay kailangan nang maging maingat sa paghahanap sa totoong responsable at kung ito ba ay bagong kaso o may kinalaman sa nangyaring issue ng poisoning noong June at July 2011. Tinutukan ng buong mundo ang kasong ito, kaya naman under pressure ang mga pulis sapagkat inulan ng kabi-kabilang coverage ang kaso at pinangangambahan na ang salarin ay nasa loob ng hospital. Umabot pa sa pag-lockdown ang hospital upang maiwasan ang paglabas-pasok ng mga tao at dinischarge ang maraming mga pasyente. Bagamat libu-libong oras na ang na-record o nakuha ng CCTV at 700 ang mga staff ng nasabing hospital, ay sinimulan pa rin ng mga otoridad ang pag-iimbestiga. Isa-isa nilang tinignan ang anggulo kung saan nangyari ang krimen, sino ang may access sa treating room, sino ang naka-duty at saang ward. Makalipas ng ilang buwan at sa nangyaring masusing pag-iimbestiga ay sa wakas ay dumating sa punto na ma-pinpoint ito sa isang tao at siya ay walang iba kundi ang Pinoy nurse na si Victorino Chua. Napatunayan kasi ang kanyang pagkasangkot sa 3 insidente. Naandun siya nang mangyari ang pagkalason ng 5 pasyente noong July 11 at 12 ng 2011 at nandun din siya nang mangyari ang pag-altered ng medical record ng pasyente. Dumaan naman sa maraming proseso ng paglilitis si Chua hanggang sa kinailangan pang lumipad sa Pilipinas ang team ng grupo ng reporter na tumutok sa kaso upang beripikahin ang ilang impormasyon ukol sa kanya tulad ng pinagmulan nito, saan nag-aral at saan nagtrabaho. Si Chua ay ipinanganak sa Caloocan noong October 30, 1965, pang-4 sa 6 na magkakapatid, ngunit maagang naulila sa ama. Kumuha ito ng BS Nursing ngunit na-kick out ito sa unang nursing school dahil nahirapan ito. Ganon pa man ay nagpatuloy at nagtapos ito sa ibang eskwelahan noong 1989, ngunit kalaunan ay napag-alaman na peke ang mga credentials niya dahil marami sa mga ito ay altered at lumalabas na may ibang tao ang kumuha ng exam para sa kanya dahil malayo ang mukha sa litrato ng taong kumuha ng aktwal na pagsusulit.
Napag-alaman rin na nagnakaw ito sa hospital na pinasukan at nakasuhan pero na-dismiss noong 2002. Nang ma-dismiss ang kaso ay nagka-interes ito na makita ang isang ad na nangangailangan sa UK ng mga nurse overseas. Para makasiguro sa visa ay gumastos ito ng 2,000 euros. 2003 nang makarating siya sa UK at nagtrabaho muna ito sa mga private nursing home sa Newland, Stockport. Kalaunan ay nakakuha siya ng certificate sa Nursing and Midwifery Council bilang nurse hanggang sa makapasok sa NHS o National Health Service bilang bank nurse at hanggang sa makapasok ito sa Stepping Hill Hospital. Nang siya ay dakpin sa kanyang tahanan, ay kasama sa mga nakuha sa kanya ang isang liham kung saan ay doon nakasulat ang ilang mensahe na nagbigay ng mabigat na ebidensya na nag-uugnay sa nangyaring series ng paglalason na nauwi sa pagkamatay ng mga pasyente. Ang sulat kasi ay lumalabas na confession letter kahit na dinepensahan niya itong isinulat niya noong ito'y nagpapakonsulta ng depresyon. Pinamagatan niya itong Bitter Nurse Confession kung saan inilabas niya ang lahat ng kanyang saloobin sa mga nangyayari sa kanya tulad ng hirap na kinahaharap sa trabaho, kasamahan, pati na sa mga pasyente. Dinescribe niya doon na isa siyang Robin Hood dahil noong nasa Pilipinas pa ito ay tumutulong ito sa mga Pinoy na nangangailangan ng medical attention sa mababang halaga pero may mahalagang bagay na nakapagdiin sa kanya hinggil sa mga kasong kinahaharap nito. Nakasaad kasi doon ang mga katagang I'm a nice person but there's a evil in me. I'm evil but the same time angel. Sinabi rin sa sulat na lahat ng haharang sa kanyang daan ay kanyang aalisin. Dahil sa confession letter ay masasabi rin na psychopath tendency si Chua. Sinabi rin niya na marami pa siyang isisiwalat pero dadalhin na lamang daw niya ito sa hukay. Ang confession letter na ito ay ginawang ebidensya kasama ng ilang nakalap sa hospital. Sinasabi rin na may pagka-drug dependent ito sa painkillers kung saan suspetsyon na ninakaw niya ito sa hospital. Dininig ang kaso ni Chua sa Manchester Crown Court at umabot sa halos 4 na taon. May 18, 2015, ang Pinoy nurse na si Victorino Chua ay convicted sa 2 counts of murder, 22 counts of attempted grievous bodily harm, 7 attempts of administering poison, at 1 count of administering poison. Dito nga ay nakatulan siya ng life imprisonment na may minimum term na 35 years at with the possibility of parole at nagbayad din siya sa mga naging biktima niya. Ang kaso ni Victorino Chua ay nagpapatunay na ang pinakamadilim na kasamaan ay maaring manggaling sa pinakamapagkakatiwalaang lugar. Sa likod ng puting uniforme at ngiti ng isang nurse, nagtago ang kamatayan para sa mga pasyenteng umaasa ng tulong. 2 buhay ang nawala ng tuluyan at marami pang nawala ng pag-asa at kalusugan. Ngayon si Chua ay nananatiling nakakulong habang buhay. Isang paalala na hindi lahat ng tumutulong ay talagang tagapagligtas.